Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin yung mga candidates na mataas talaga ang probability na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines 2024. Bakit ba malaki ang kanilang chance? Saan ba sila nagkatalo-talo, di ba? So, yan ang ating pag-uusapan. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel. And also, please hit the notification bell para naman po na ma-notify kayo kung meron tayong mag-upload na videos. At pwede rin po kayo follow sa aking mga social media account. So, subscribe na. So ayan guys, I know na miss nyo yung ganitong klaseng video na maiksi lang pero malaman. Okay, sa mga pag-uusapan nating mga candidates ngayon sa Miss Universe Philippines 2024, ito yung mga candidates na talagang nag-stand out, talagang malalakas at mataas nga yung chance na makuha ang corona this year. Unahin na natin dyan ang pambato ng Iloilo na si Alexie Brooks. Alam naman natin, ang Iloilo this year ay hindi talaga basta-basta. Kasi nga, itong candidate na to, napakalakas kasi lahat ng aspeto, malakas talaga siya. Communication skills, beauty, relatability, tsaka fan base. Napakalakas talaga ni Alexie Brooks when it comes sa fan base, di ba? Kumbaga, kung mayroong mga voting, tapos kailangan naman likes, talagang nanlalaban talaga ang kanyang mga fans para mag-vote for her. Isa pa, masasabi kong malakas talaga si Alexie Brooks kasi sa mga nangyaring mga activities, sa Hello Glow, andyan na din ang katatapos lang ng national costume. Di ba guys, nakapag-deliver siya ng magagandang performance. Isa pa doon, wala pa tayo doon sa sinasabi natin exciting part, ang closed door interview, at alam naman natin na magmumukbang lang si Alexie Brooks doon. Ang aabangan na lang natin kung ang mga judges ay preferred ba nila ng ganitong klaseng candidate because sa ating track record, wala pa tayo na ipapadala ng ganitong klaseng candidate. At just in case, hindi man pala rin si Alexie Brooks this year, pwede pa naman siya bumalik kasi ang bata-bata pa nitong candidate na to pero talagang nakipagbardagulan na. Isa pa, inihahambing lagi siya kay Zosie Bini kasi before talaga sabi maka-prototype pero this time, after so many activities dito sa ating Miss Universe Philippines, talagang meron na siyang sariling identity na nag-exist po ang Alexie Brooks. So, nabura na po yung Zosie Bini na laging sinasabi sa kanya ng mga tao. So, yun. Next candidate naman, talagang nanlalaban talaga ang pambato ng kaintarisad na si Stacey Gabriel. From Binibini to Universe. Okay, sa beauty, grabe. Meron talaga siyang tinatawag na universal beauty. Marunong din sa comm skills. Tsaka, mahal din siya ng masa. Isa pa si Stacey guys, malakas din talaga siya sa social media, especially doon sa black na apps. You know, alam niyo naman yung black sa apps. So, malakas talaga si Stacey Gabriel doon. Ang kina-call out lang sa kanya or kinakatakot lang ng kanya mga fans na baka this year hindi kumuha ng girls or shorter na girls. Kasi nga, sa nakikita natin sa Miss Universe, talagang nakukuha o yung mga pupasok sa top 5 or nanalo ay talagang matatangkat. Pero the rest, kung not considering her height, talagang malakas talaga tong candidate na to. At napatunayan naman niya sa mga activities ng Miss Universe Philippines 2024. Next candidate naman, itong babaeng to, tahimik pero may ibubuga pa. Ayun, kumbaga hindi talaga siya consistent. Pag-usapan natin si Christy McCary ng Taguig. For Christy McCary, as you can see, sa kanyang physical attributes, talagang Miss Universe talaga. Her height, her proportions, tapos yung kulay pa talagang panlaban talaga sa international stage. However, sa mga activities sa Miss Universe Philippines, minsan taas, minsan nasa baba, minsan okay lang. Kumbaga, hindi consistent. Plus, sa kanyang fanbase, marami din pero masyadong tahimik ang naging laban talaga ni Christy McCary. Pero, hindi naman din nakakatakot dahil tahimik because we had a Miss Universe Philippines from
2021 na tahimik lang pero nanalo si Bea, di ba? So I think baka ganito yung strategy nila para sa laban nito kasi nga bardagulan talaga this year, kanya-kanyang paandar sa social media, pero si Chrissy McCary unbothered talaga. So tingnan natin kung kakayanin ba niya kasi total package, ang lakas ng stage presence, malakas din ang kanyang communication skills. I think kailangan din niya i-improve yung kanyang tinatawag na relatability. Ayun, kasi medyo ang napapansin ng mga tao, medyo shala-shala talaga. So, kasi siya yung klase ng beauty queen na parang matatakot kang i-approach, ganun. Kasi medyo alta, ganyan, high fashion. So, yun. At saka isa pa, since alam naman natin ang naging issue sa Miss Universe, wherein parang traditional beauty queen will win. So, yung mga lagpas na talaga sa age limit. Ayun, medyo alanganin tayo doon kasi si Chrissy McCary ay 34 years old na. Pero, who knows, di ba? Mali ba natin na baka mamaya sa kanya pala mag-align ang stars ng universe. Kasi still, napakalakas talaga nitong babaeng to. Kaya nga, kasama siya dito sa ating vlog. Ang babaeng nagbabalik from bardagulan to another bardagulan. Victoria Velasquez Vincent or VVV. Yes, ito talaga. Ay, nako. Sobrang excited ako kay Victoria because from Lola Remedios, ngayon laban na laban talaga si Victoria. Alam naman natin yung naging performance niya noong 2021, present naman talaga yung lahat ng elements na hinahanap natin. However, parang wala siyang bakas na pagiging Pilipino, tapos medyo Lola Remedios. Pero kung titignan natin yung kanyang kalibre as a candidate, talagang masasabi mo, okay, she's Miss Universe. Kaya this time around, nung bumalik siya, grabe, nagtatagalog na. Tapos, talagang ma-energy na. Lagi siya naka-Ovaltine. Ayan, ang tawag nga natin sa kanya kasi kapitana. Kasi diba, sa mga contract signing or kapag may activity ang Miss Universe Philippines, talagang umiikot talaga siya. Sa bagay kasi during nung time niya na 2021, talagang limited talaga yung gano'n kasi nga nung pandemic. But this time, namit na natin si Victoria na akala natin before na parang ang hirap i-reach, pero hindi talagang makamasa rin pala tong si Victoria. Tsaka, isa pa, kung bakit siya naging malakas, alam naman natin, ang JKN era may dalawang mukha yan. Kaya noong 2022, ang ipinanalo nila ay transformational leader. Kumbaga, kailangan ng candidate maganda ang credentials, tapos talagang makikitaan mo talaga ng leadership. And then, in 2023, bumalik tayo sa traditional beauty queen na talagang malakas dapat sa stage presence. At for that, si Victoria Velasquez Vincent kayang ibigay lahat iyon. Kumbaga, siya yung pinaka-safe ipadala sa Miss Universe kung ano man ang maging format o hinahanap nila this time around. Kasi ang JKN, pumipihit talaga yan every year. Kasi kung titignan mo si Victoria, yes, pwede rin siyang transformational leader, maganda ang credentials, very good in communication skills, relatable, malakas din ang fanbase. Pero ang maganda dito, kagandaan kay Victoria, yung kanyang mga fans, hindi talaga tinotolerate yung bullying, mga negativity dyan, yung mga nega-nega, yung kaya din ako consider siya na malakas kasi ang dami niyang binaksak na materials na talagang on point. Kumbaga, magaling talaga ang team ng Bacoor or ni VVV. Ang wino-worry lang natin kasi last time kung napanood natin Wuling, napakaganda ng performance ni Victoria doon. However, hindi pa rin siya napili. Meaning to say, nakakatakot yun. Mas okay na hindi ka napili because hindi ka nag-perform kaysa man sa nag-perform ka pero hindi ka napili. Meaning to say, ito yung bagay na talagang out of our control. Kumbaga, judge's decision din. Like si Miss Iloilo, di ba? Yun ang ating aaban kay Victoria. Ang kailangan niya ay yes, swerte guys. Etong babaeng to, hinahangaan ko talaga siya kasi from provincial pageant, umangat siya sa national pageant, pumunta siya sa international stage at ngayong Miss Universe Philippines, bumalik ulit siya sa baba para patunayan ang kanyang sarili. Andyan po ang ating candidate na si Chris Tiffany Hanson ng Cebu. Si Chris Tiffany Hanson kasi, kung face lang talaga pag-uusapan, wala na. Every time nakikita ko talaga si Chris Tiffany Hanson, parang sobrang fresh. Kung hindi nga sasabihin na 34 years old na siya,
parang hindi mo talaga mahalata. As in, napakaganda pa rin talaga ni Chris Tiffany Hanson. Tapos yun nga guys, maganda yung naging laban niya talaga sa MUPH kasi napaka-humble. Talaga nagsimula siya sa baba. Kumbaga yung mga ganitong klaseng candidate, parang mga premium. Meaning to say, parang hindi na kailangan bumalik pa sa provincial o local pageant. Pwedeng i-appoint na lang kasi nga high caliber, di ba? Pero si Chris Tiffany Hanson, bumalik talaga siya. At syempre, meron na talaga tong fan base kahit doon pa, di ba? Kasi way back year 2014, tapos ang tagal niya nagpahinga, no? Tapos, ang isa pa, kay Christopher Hanson, ang maganda dito, meron siyang tinatawag na natural charm. Kumbaga, very charming siya. Parang hindi mo talaga siya ilalaglag. Kumbaga, kung isa ka sa mga judges, no, talagang mapipil mo, lalo sa personal, ang ganda-ganda talaga tong babaeng to. At yung veterana na, kompletos recados, antay na lang natin ang kanyang fate. Ito naman, ang babaeng may napatunayan na at may papatunayan pa. Si Atisa Manalo. Alam naman natin ang naging laban ni Atisa noong 2018 sa Binibining Pilipinas, talagang sumulot siya sa butas ng karayom kasi nga malahalimaw talaga ang kanyang nakalaban nung time na yon. At sa Miss International, halos manalo na siya. Kumbaga, may napatunayan na talaga kasi nga marami na talaga siyang napataob talaga kahit noon pa. Talagang itong babaeng to, yung itsura nito, lalo sa personal, talagang panaluhin talaga. Kumbaga, pag nakita mo si Atisa sa person, ay, panalo talaga. Ganyan. Ang naka-call out sa kanya, kay Atisa, yung kanyang communication skills, na 2018 pa, doon parang sila nagbe-base. Pero ngayon guys, kung magbe-base tayo sa mga interviews or sa series ng interviews, talagang magaling na talaga si Atisa sa interviews. Isa pa, relatable at napakalaki din talaga ng fanbase. Kung si Atisa ang kokoronahan this year, hindi na talaga ako magtataka kasi every time na nakikita ko si Atisa personal, meron talaga siyang tinatawag na wow factor. Na yung wow factor na yon, kayang ibalibag or pataubin ang mga Latina sa international or sa Miss Universe stage rather. Ayun. Para sa akin, itong babae na to, ang pinakamalakas from the Filipino community, si Miss Universe Philippines Australia, Kimberly Street. Total package, maganda credentials, magaling sa communication skills, malakas sa stage presence, matangkad, ang ganda ng proportion ng katawan, ano pa ba, maganda rin siya. Talagang traditional beauty queen kasi nga sobrang wide ng kanyang smile. Tapos ang ganda-ganda talaga ng tindig. However, mahina talaga siya sa fanbase. Actually, yung mga candidates natin from the Filipino communities, talagang mahina talaga ang fanbase kasi nga ang mga Pilipino, sabihin mo natin, mas bias talaga tayo kapag nanggaling talaga dito sa atin, di ba? So, ilang talaga ang kulang talaga kay Miss Australia. Plus, kailangan pa talaga niyang ma-immerse sa Philippine culture kasi kung mapapansin mo, talagang foreigner na foreigner talaga. Pero kung i-set aside natin yon, kaya niya talagang maging dark horse. Kaya nga, sinama natin siya dito sa ating vlog. Kasi nakikita ko rin talaga siya ng malaking potential. Next naman, itong babaeng ito, sobrang solid. Baguhan sa national pageant. Napaka-fresh. Laban na laban talaga ang beauty stage presence. Ito ay si Miss Universe Philippines Baguio Tara Valencia. Ang magandang story nito ni Tara Valencia kasi nung interview ko siya, sabi niya, bago pa yung mga pageants, talagang taong bahay lang talaga siya, bahay school. So ngayon, parang hindi niya na-imagine yung kanyang sarili na nakikipaglaban na siya dito sa national stage. Pero kung titignan natin yung lahat na activities, talagang pasok talaga. Ito nga lang siya recently nalaglag sa sa national costume. Tsaka out of her control na yun kasi syempre paganda talaga ng national costume. Pero yung sa mga previous activities, talagang hindi talaga siya nalalaglag. Lagi siyang napipili. Kumbaga, si Tara Valencia, gustuhin talaga. Ang nakakatakot na lang dito kasi itong candidate dito, sure talaga itong aabot sa 5 kung ang magiging format ay yung nakasanayan nating format na magbe-base sa swimsuit at saka evening gown para makapasok ka sa 5. Pero ang nagiging problem talaga ni Tara ay yung kanyang communication skills at saka syempre yung character. Kasi si Tara Valencia kasi, pag nakikita natin sa stage, talagang malahalimaw talaga gumalaw yan.
Pero kapag nakausap mo yan, parang ka nakikipag-usap sa bata pa rin. Talagang napaka-sweet. At alam naman natin dito sa Miss Universe, talagang kailangan talaga natin dito yung some very powerful woman, di ba? At saka sa kanyang communication skills, nag-i-improve na naman din. Pero ang worry ko lang, baka mamaya umabot ng 5, makakuha ng 2 major award, tapos hindi makapag-deliver ng magandang sagot. Sayang naman. Pero still, andito siya kasi malakas talaga si Tara Valencia. As of now nga, nasa top 2 eh. Hindi siya nawawala sa top 3. Tapos, isa pa, ang organization, kung titingnan nyo yung track record din na mahilig sila before sa mga fresh faces, especially 2020 and 2021. Noong 2022 at saka 2023, talagang best choice talaga yung ating mga comeback queens na si Celeste at saka si Michelle D. So, tingnan natin kung babalik pa tayo sa fresh face ang mananalong Miss Universe Philippines. If yes, si Tara Valencia na yun. Next naman, kinoconsider ko rin na malakas din talaga na candidate ang Bulacan. Kumbaga, isa rin siya sa mga dark horse natin. Ang Bulacan kasi, para siyang si Miss Dominican Republic 2023, yung nakalaban ni Ariela Arida. At saka sa ating mga women of colors, para sa akin, kapag ka-base tayo sa mukha, si Bulacan talaga ang pinakamaganda sa tatlo. Isa pa doon, kapag umaakit siya sa stage, napaka-classy, napaka-graceful. Alam mo yun na nakikitaan mo siya ng corona. But sometimes, ang corona na nakikita natin sa kanya ay ang corona ng Miss International. Kasi nga, yung galaw kasi niya masyadong Pino, Mayumi, ganyan. Kaya sa Miss Universe, talagang bardagulan talaga. Ang isa pa, kailangan talaga niyang palakasan ang kanyang fanbase. At recently, sumabit talaga siya sa kanyang tourism video, di ba? So, syempre, kailangan talaga kapag magbabagsak tayo ng mga materials, kailangan pinag-aaralan. So, ang kailangan talaga ni Bulacan or Chelsea Manalo ay mag-ingat talaga. Pero still, malakas talaga yan na candidate. Ito pa, sinama ko rin itong candidate na to sa ating mga, sabihin natin, malalakas sa candidate, si Zambales and si Aling Anita. Si Aling Anita kasi meron talaga siyang killer body. So baka mamaya mag-best in swimsuit siya at dumare-diretso sa hanggang 5, di ba? Possible din yun. Tsaka yung nagiging performance naman ni Anita, hindi ganun ka wow, hindi naman din kapangit. Parang nasa sustain lang niya. Parang laging malinis lang, ganyan. Pero let's see, baka mamaya sa coronation na bilang magpasabog to. Isa pa, ang bilis ang progress na kasi nung nakikita natin siya sa mga local pageants, parang hindi naman ganun kagaling si Anita sa communication skills. But pagdating niya dito sa universe, talagang pinaghandaan niya talaga kasi mukbang na rin ang lola mo. So, yun guys, di ba mabilis lang ang ating vlog pero malaman talaga. Tsaka may mga reference kayo kasi nga pina-flash natin ang mga photos. So yun, ano ba ang inyong opinion sa ating napag-usapan? Nagkulang ba ako? Kailangan ba natin dagdagan pa ng ibang candidates? Tapos, kung nandito yung inyong mga bet, i-rank nyo nga sila from 1 to 5. Kung sino yung Miss Universe Philippines nyo at sino yung hanggang first runner-up, second runner-up, third runner-up, at fourth runner-up. Ayun, babasahin ko yan. So yun lang, and I hope guys, nagigit nyo naman kayo sa ating vlog for today. Yes, please give me thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Bye!